Solo Leveling Season 2. Like and subscribe, baka naman. Nga na nga itong si Jinho sa mga nakikita at tinanong si Jinwoo kung saan daw ba nanggaling ang mga alagad ng ating bida. Paliwanag naman ni Jinwoo na parte ito ng isa sa mga skills niya, na lubos kinamangha ni Jinho. Kalaunan ay nalungkot na nga itong si Boy Rich Kid at maging ultimo sa pangungulekta ng Essence Stones ay naetsapwera na siya, hanggang sa lapitan na nga ito ng isa sa mga Shadow Army ni Jinwoo at tila naawa rin sa binata at pinatulong. Samantala, somewhere sa kung saan ay pinakita naman ng paglutang ng isang misteryosong lalaki na lubos kinatakutan ng ilang English hunters na nakaharap nito, sa kabila ng pagpapaliwanag nito na tao lamang siya at nais makauwi. Balik naman kila Jinwoo kung saan kainuman na nga si Boy Rich Kid, bilang selebrasyon at natapos na nga nila ang 19 na raids as per usapan nila ni Boy Yayamanen. Todo pasasalamat na nga ang binata sa tulong na naibigay ni Jinwoo. At susunod nga raw dito ay kukuha na siya ng written exam sa Hunter Association nang makuha na niya ng Guildmaster license niya. Drama mode na nga si Kuya mo, dala na rin ang alak na ininom nito, at sinabing mas naging kuya niya pa si Jinwoo kumpara sa tunay niyang kuya. Bukod sa niligtas daw siya ni Jinwoo dati ay grabe pa raw ang tulong nito sa kanya magpahanggang ngayon, at sana nga raw ay siya na lamang ang naging kuya niya. Di simula ngayon ituturing na kitang nakababatang kapatid. Ika na nga ni Jinwoo sa nagmo-moment na binata na lubos na nga nitong kinatuwa. Samantala, pinakita namang nakagapos na ang misteryosong lalaki kanina, sa pangangalaga ng isang dayuhang asosasyon. Foreign hunter nga raw itong long hair na lalaki ayon sa kwento nito at nakulong sa loob ng isang gate ng halos 10 taon. Dito na nga raw ito nakakita ng exit at napadpad sa Amerika. Since hirap daw itong mag-English ay hinihintay nila ang interpreter dahil baka raw isa itong humanoid magic beast, ika na nga ng mga lalaki. Bilang pagpapasiguro ay isang S-rank hunter nga raw ang nerequest nilang pumunta, sa katauhan ng kapwa Koreano nitong si Hwang Dongso. Nalaman na ba nila pangalan niya? Tanong na nga ng isa sa mga ito, ayon naman sa kasama nitong lalaki ay Ilwansang daw ang pangalan nito, abat kaapelido pa nga ng bida nating si Jinwoo. Samantala, balik ulit sa bida natin, kung saan nagpaalam ito sa kapatid niya na mawawala raw siya ng halos 1 linggo. Sana all busy, pang-aasar na nga ng dalaga hanggang sa ipakita na bumalik si Jinwoo sa nakaraang dungeon na hindi niya natapos, kung saan nakaharap niya ang 3 ulo na Cerberus noong mga level 20 pa lamang siya, at ngayon triple na raw nito ang level niya kaya siguro naman daw madad-alien na siyang tahakin ang dungeon. Isang notification na nga ang agad sa malubong sa kanya, na naglalaman ng isang quest, kung saan para ma-clear niya, ay kakailanganin niya raw na makakolekta ng 10,000 Demon Souls na lubos kinagulat ni Jinwoo at napakarami naman daw masyado. Di naman nagpatinag ang ating bida pagkat malinaw daw ang pinunta niya rito, at yun nga ay ang makuha ang Elixir of Life. Samantala, matagumpay namang nakuha na ni Jinho ang kanyang Guildmaster license, na siya na nga nitong prenisente sa kanyang airpat para pamahalaan ang guild ng kanilang kumpanya. Bagamat nakalaan na ito sa kanyang kuya na inaasikaso rin ito, ay kontra nga rito si Jinho at lubha raw risky ang plano ng kanyang kuya. Dito na nga nagulat si Jinho nang malaman na all this time alam lahat ng kanyang airpat ang tungkol sa ating bida, mula sa double dungeon na napaglampasan nito. Hanggang sa kamakailan pa lamang na Red Gate incident, kung saan alam ng tatay niyang si Jinwoo ang nagligtas sa kanilang lahat. At kaya nga raw nakuha nitong anak niya ang Guildmaster license nito ay dahil din sa tulong ni Jinwoo. Bagamat bistado na sa kanyang mga ginawa itong binata ay mariin pero nitong pinaglaban ang kagustuhan niyang patakbuhin ang Eugene Guild, na kalaunan ay pinagbigyan na rin ng kanyang airpat, ngunit sa kondisyon nga lang daw na makuha nila at mask out si Jinwoo, at hindi mapunta sa ibang guild. Agad oo naman dito si Jinho na siya nang nagpangiti sa airpat nito. Samantala, nagpatuloy naman sa pagtahak ng dungeon itong bida natin, nakalaw na inapagod ng maglakad at napakalawak daw ng lugar. Dito na nga niya nilabas ang shadow ng leader ng mga Ice Bears, bilang kanyang sasakyan, sabay namang ng basic pagbabanggain lamang ang demons sa kanilang daan kaya naman kalaunan ay pinangalanan niyang tank. Sa unti-unting pag-akyat ni Jinwoo sa bawat palapag ng dungeon ay napansin nga ng ating bida ang unti-unting paglakas ng mga demons na kanyang nakakaharap, at since ang pagpatay sa mga ito ang daan para makatawid siya sa susunod na palapag ay siya ring pagtaas ng kanyang antas, pati na ng kanyang skills kaya win-win situation nga raw para sa ating bida. Medyo nakadepende nga lang daw sa supplies niya kung tatagal at makakasabay sa progress niya,
pati na ng oras na siya niya raw kalaban bukod pa sa mga halimaw. Kain dito, laban doon, hanggang sa wakas ay nakolekta at nakumpleto na nga niya ang 10,000 Demon Souls na requirement ng kanyang quest. Mula unang palapag kanina ay nakaabot na nga si Jinwoo sa pang-50 palapag ng dungeon, kung saan isang matabang demon ang bumungad sa kanya na may pulang pangalan na siya niyang kinabahala. Wala naman ng sinayang na oras pa si Jinwoo at pinalusob na ang kanyang Shadow Army sa mga kalaban, habang nagtataka at bakit tila wala raw ginagawa ang matabang boss at tumatambay lamang sa trono nito. Walang ano-ano'y nagulat na nga lang si Jinwoo sa liksi ng matabang demon boss, na bigla na lamang nawala sa kanyang paningin, at inatake sila. Agad namang nakaiwas ang ating bida sabay bitaw ng pangmalakasang suntok na nagpatilapon sa nasabing kalaban, na lubos kinamangha ni Jinwoo at ganito na pala ang taglay niyang lakas. Dahil sa ataking binira ni Jinwoo ay nag-activate na nga ang rage mode ng kalabang boss, parehas nga raw sa Cerberus na nakalaban niya kamakailan, kaya naman agad napadepensa at kinailangan ng kalasag ni Iron. Sunod-sunod na atake na nga ang ibinira ng kalaban sa kanya na di man lang siya binibigyan ng tsansang makarebat, at kahit makalusot man nga raw siya ay tila nababasa nito ang galaw niya na lubos kinabahala ng ating bida. Wala rin daw siyang makitang kahinaan sa kaharap na boss maliban sa mapupulang mata nito, na malabong mat-target niya dahil sa taglay na liksi ng kalaban. Takbo-takbo nga lang ang naging diskarte ni Jinwoo habang nag-iisip ng paraan para matalo ang demon boss, hanggang sa makakita na nga ito ng isang tagilid na building na siya nitong rekta pinuntahan at pinasunod ang matabang kalaban. Sa bigat ng kalaban ay sumalad sa dito pababa ng nasabing building, habang si Jinwoo naman ay sinamantala ito at bumwelo mula sa taas, sabay labas ng kanyang pulang punyal at rekta binira sa katawan ng na-corner na kalaban, na siya na nga niyang natalo sa proseso, at nag-drop ng items. Samantala, nakarating naman na si Hwang Dongsu sa Amerika kung saan siya nilang pinakausap sa misteryosong lalaki. Pilit iginigiit na nga nitong Magic Beast daw ang lalaki na marunong magsalita, na siya namang kinokontra ng lalaki at tao nga raw siya kahit magpadanay pa sila. Wala akong pakialam, ika naman ni Hwang Dongsu rito at tila pinagbabalingan lamang ng inis ang lalaki dahil sa di niya nakita si Jinwoo sa Korea at pinatawag nga dito ng madalian. Gaano na ba kalawak ang alam ng mga tao tungkol sa mga gate at Magic Beast? Tanong na nga ng lalaki na lubos kinabwisit ni Dongsu at ano raw ba ang pinapanto nito? Ayon naman sa lalaki ay dulo lamang daw ito ng isang dambuhalang iceberg, lahat ng nalalaman ng tao sa gates at iba pa, at ang kapangyarihang kayang magwasak at tumapos ng mundo ay nagising na. Dagdag pa nga nito na nandirito raw siya para pigilan ito, na lubos kinabwisit na naman ni Dongsu, at di raw ba alam ng lalaki kung gaano kadami ang mga hunter sa buong mundo para mabahala sa ganitong mga bagay. Ayon naman sa lalaki ay kahit pagsamasamahin pa raw lahat ng mga ito ay wala itong pan-apat sa bantang dala ng sinasabi niya. Deadma nga lang dito si Dongsu at talagang ayaw maniwala sa sinasabi ng lalaki, na binanatan pa nga ito sa pagkakaroon ng pangalan sa kabila ng pagiging Magic Beast, at talagang may asawa at anak pa raw na ganap. Walang ano-ano'y bigla na lamang natahimik si Dongsu nang malaman ang pangalan ng anak nitong kausap niya, na lubos pinagtaka na nga ng lalaki at bakit tila gusto raw nitong pumatay nang wala sa oras. Jinwoo na nga ang pangalan ng anak nito na siyang trigger na naman sa baliw na hunter, at sisiguraduhin niya raw na patay ang anak niya kahit ano ang mangyari. At magkita na nga lang daw sila sa kabilang mundo. Kalaunan ay pinakita na nga lang na wasak na ang lugar, kung saan lubos kinagulat ng lahat pagkat mas malala pa raw sana ang damage na nangyari dito kung nagkataon pagkat mga S-rank ang naglaban, ngunit sa bilis nga raw ng mga pangyayari, pati na ng pagkatalo ni Hwang Dongsu at mukhang binasek lamang ng airpat ni Jinwoo ay ganito lamang ang kinahinatnan ng lugar na ito. Kung gaano kabilis na talo si Hwang Dongsu ay ganoon din kabilis na talo ni Jinwoo ang boss ng ika-75 na palapag, kung saan nag-drop ng kwintas na skeleton habang hikaw naman daw sa matabang boss kanina ng 50th floor. Isa na nga lang daw ang kulang at mabubuo na niya ang set, na nangangahulugang may isa pang boss siyang makakaharap. Bukod pa rito ay nakuha niya rin ng isang pulang bowl ang kristal na ibibigay niya raw sa Shadow Mages niya, at isang random box na naglalaman ng isang panibagong susi sa di pa alam na dungeon. Kasabay ng set items kanina ay ang ingredients ng Elixir of Life na siyang target ni Jinwoo para sa may sakit niyang nanay, na kulang na nga lang daw ng isa at sisiguraduhin niyang makukuha niya sa susunod na pagbalik niya rito. Bago yan ay pal-like at subscribe naman mga lods, hihi, salamat.